Ako nga pala si Gerson. Tiyak ang bawat hakbang ko sa buhay na to. Ang negosyo, ang mga kontrata, ang mga plano para sa hinaharap. Lahat ay matibay. Lahat kinikita ng pawis at talino. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na hindi kayang sukatin ang kita ng kumpanya. Ito ay si Micaela. Nang sumagot siya ng oo, ang tibok ng puso ko ay hindi lang mabilis. Ito ay parang tambol na sumisira sa lahat ng aking maiingat na pagkatao. Lumabas kami ng coffee shop. Ang init ng hapon ay hindi ko nararamdaman. Nakita ko ang mga titig. Palaging may titig. Si Micaela, ang balat niya ay kulay itim. Matapos ang malakas na ulan. Matingkad, may lalim. Ang buhok niya, mga hibla ng itim na lubid na nagkakabuhol-buhol. Sa madaling salita ay kulot. Umaalpas sa bawat kilos niya. Siya ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Ngunit alam kong hindi iyon ang nakita ng mga tao sa paligid. Gerson, ang tinig niya malambing. May bahid ng hangin mula sa buhok na matagal nang hindi naririnig. Tingnan mo ang mga tao. Hayaan mo sila, Micaela. Sagot ko. Hinawakan ang mga kamay niya. Hinayaan ang init ng kanyang palad na dumampi sa akin. Sila ang may problema. Ngunit hindi lang sila naiinggit. Narinig ko ang bulungan habang naglalakad kami. Isang matandang babae. Ang bibig ay nakanganga sa pagkamangha at pagkasuklam. Nagkibit ng balikat sa kanyang kasama. Uy, tingnan mo yan. Ang kayamanan ng lalaki. Ipinagmamalaki ang maitim na yan. Ang salitang itim ay hindi lang kulay. Ito ay isang paratang, isang hatol na hindi maalis sa pandinig ko. Pumikit ako sandali. Ang aking buong pagkatao ay nakatuon sa pagpapatibay ng aking paniniwala. Mahal kita, Micaela. Ang kulay mo, ang buhok mo, ang boses mo, lahat ng yan. Alam ko, Gerson. Pero alam mo ba kung paano tumingin ang mga magulang mo? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata kulay kape na may gintong kislap ay hindi umiiwas. Galing ako sa kabundukan. Hindi ako sanay sa mga titig na yan. Ang pamilya ko, ang mga Alberto. Kami ay ang mga taong nakatayo sa matatag na pundasyon ng pera at pangalan. Ang aking ama si Mr. Alberto ay may tindig na bakal. Ang bawat paghinga niya ay tila may nakalakip na interes. Si Mrs. Crisanta, ang aking ina, ay may panlasa na kasing talas ng kristal. Bawat kilos ay kalkulado. Nang una silang makilala ni Micaela, ang pagtanggap ay tila isang formal na transaksyon. Nagdala siya ng mga handog mula sa kanilang lugar. Mga pinatuyong halamang gamot, isang basket ng kakaibang prutas na hindi ko pa nakikita. Ang mga kamay ng aking ina na si Crisanta ay hindi kailanman dumampi sa mga yon. Micaela, iha, ang boses ni nanay, matinis at parang basag na salamin. Ang ganda naman ng mga bulaklak, ang ganda ng mga to. Hindi niya naman hinawakan ang mga bulaklak. Maraming salamat po, Tita Crisanta. Tugon ni Micaela, ang paggalang ay nasa bawat pantig. Nang umalis si Micaela, ang pag-uusap sa pagitan ng aking mga magulang ay bumulusok na parang malamig na tubig. Gerson, simula ni Ama, ang kanyang boses ay mababa. Isang babala na hindi mo kailangang marinig ng malakas para maramdaman ang bigat. Seryoso ka ba talaga sa babaeng yan? Seryoso po ako, Ama. Mahal ko po siya. Pagmamahal? Tumawa si Crisanta, ang aking ina. Isang tunog na parang kinikiskis na papel. Ang pag-ibig ay hindi sapat para ipamuhay ang isang tao. Tingnan mo siya, Gerson. Ang kulay ng balat niya, ang paraan ng pananamit niya. Hindi siya sanay sa buhay na to. Huwag niyo pong husgahan si Micaela base sa itsura niya. Mariin kong sabi. Alam ko pong galing siya sa mahirap na lugar. Pero matalino po siya. Mahirap, ulit ni Ama. Tumango kay ina. Maaaring mahal mo siya ngayon, anak. Pero anong mangyayari kapag dumating ang panahon na kailangan niyang magtrabaho sa kusina para lang makabili ng bigas?
Ikaw ba, Gerson? Handa kang bumaba sa antas mo para lang sa isang babaeng hindi marunong humawak ng silver spoon? Hindi ko po siya kailangang iangat. Ang sagot ko, ang aking puso ay kumikibot sa galit. Mahal ko po siya dahil siya po ay si Micaela at hindi ko kailanman hahayaang maghirap siya. Ano man po ang mangyari, ipagtatanggol ko po siya. Handa ko pong gawin ang lahat. Ang mga taon ay lumipas, mabilis, ngunit ang tensyon ay nananatili. Nakatago sa ilalim ng mga formal na hapunan at mga bisita. Sa bawat araw mas lalo kong nakita ang katatagan ni Micaela. Hindi siya nagbago para sa akin. Nagdagdag lang siya ng kaalaman sa mga bagay na kinakailangan dito sa syudad. Ngunit ang ugat niya ay nanatili sa lupa. Ang kanyang mga kamay, na sana'y humahawak sa mga banig at magtanim, ay natutong humawak ng mga porselana nang walang takot na mabasag. Dumating ang araw ng kasal. Ang aming pagdiriwang ay gaganapin sa pinakamagarbong ballroom sa lungsod. Ang mga imbitasyon ay ginto at krema. Ang bawat pangalan na nakalista ay kabilang sa mga pinakamataas sa lipunan. Ako, si Gerson Alberto, ay ikakasal sa babaeng pinili ko. Isang tagumpay laban sa inaasahan ng lahat. Nakatayo ako sa harapan ng altar. Ang aking formal na damit ay sumisikip sa aking dibdib. Hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kaba. Ang mga kamag-anak ko ay nakaupo sa unang mga hanay. Ang kanilang mga muka ay isang maskara ng pagpapakumbaba na hindi nila kayang panatilihin ng matagal. Pumasok si Micaela. Ang lahat ay tumahimik. Walang bulungan, walang paghinga. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang ingay. Ang kanyang damit ay gawa sa pinong sutla. Ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi nagmula sa tela. Siya ay naglakad at tila naglalakad sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang maitim na balat ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay masalimuot na obra maestra. Sa likod niya, ang mga dumating, ang pamilya niya, Mang Nestor at Aling Perla, ang mga magulang niya. Sila ay nakasuot ng tradisyonal na damit ng kanilang tribo, mga balat ng hayop na pinanday, mga kwintas na gawa sa matitigas na buto at mga butil ng bato na tila mga hiyas. Ang kulay ng kanilang balat ay katulad ng kay Micaela, mas maitim pa, mas may ukit ng araw at hangin. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon, ngunit ang kanilang presensya ay nagdulot ng pagyanig ng buong silid. Narinig ko ang unang pagbulong mula sa gilid kung saan nakaupo ang mga pinsan ko. Diyos ko, Gerson, ano yan? Isang babae. Hindi ko na maalala ang pangalan, nagtakip ng bibig. Mukhang galing sila sa kwento ng lolo ko tungkol sa mga ligaw na tao. Ang mga titig ay naging mga sibat. Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pagkaawa na mas masakit kaysa galit. Ang mga mata ng aking ina si Crisanta ay nanlaki at nakita ko ang mabilis na paglalaho ng kulay sa kanyang muka. Ang pag-aalinlangan ay naging tiyak na panghusga. Narito sila, ang patunay na si Micaela ay hindi lang mahirap, siya ay iba. Isang bagay na hindi nababagay sa aming mamahaling salamin. Nang makarating sila sa altar, nagbigay ng isang tahimik na tango si Mang Nestor kay Micaela, isang pagkilala na higit pa sa anumang salita. Magandang araw sa inyong lahat, bati ng host, pilit na pinapanatili ang ngiti. Ngayon, ating saksihan ang pag-iisa ng dalawang puso, Gerson at Micaela. Ang misa ay nagpatuloy, ang aming mga panata ay binigkas, ang aking boses ay matatag, ang kay Micaela ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit humugot ng lakas habang tumitingin sa akin. Nang kami ay magpalitan ng singsing, isang malumanay na tunog ang narinig, at sa sandaling yon, ako ay naging asawa niya. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa, utos ng pari. Ang halik na yon ay
Nagtanggal ng lahat ng pagdududa. Ito ay pangako, pag-aari at pagtanggap sa lahat ng nasa likuran niya. Pagkatapos ng seremonya, ang piging ay nagsimula. Ang mga regalo ay iniharap, mga mamahaling appliances, mga serbisyo sa bahay, mga kupon para sa bakasyon. Ang mga kamag-anak ko ay nagmamalaki, lalo na si ama. Gerson, anak, bulong ni Alberto sa akin, ang aking ama, habang naglalakad kami sa gitna ng mga mesa. Tingnan mo ang regalo namin. 1 milyong piso. Hindi ito basta-basta ha. Yan ang nagpapatunay na sinusuportahan ka namin. Kahit na hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit ang kanyang tingin ay tumuro sa direksyon ng mga magulang ni Micaela. Ang mga Alberto at ang mga kamag-anak ni Gerson ay nagpapakita ng kanilang yaman. Ang kanilang mga regalo ay mga nagpapakita ng kanilang kontrol sa material na mundo. Maya-maya tumayo si Mang Nestor at Aling Perla. Ang buong bulwagan ay naghintay. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Ang mga ngiti ng mga bisita ay nagpilit, naghihintay sa kahihiyan, palihim. Narinig ko ang isang babaeng bumulong. Ano kaya ang may bibigay ng mga yan? Siguro, isang kaba ng palay? Lumapit si Mang Nestor sa harap. Ang kanyang tindig ay hindi yumuko sa paningin ng mga tao. Si Aling Perla naman ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa amin. May lambing na hindi ko pa nakita sa aking ina. Kami, sina Nestor at Perla. Nagsimula si Mang Nestor. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit ang bawat salita ay tumatago sa katahimikan. Hindi ito ang boses ng isang taong nagmamakaawa. Ito ay ang boses ng isang pinuno. Kami, ang mga magulang ng babaeng pinili ng inyong anak. Tumango siya kay Aling Perla. Hindi kami sanay sa mga mamahaling bagay na inyong ipinakita. Patuloy ni Perla. Ang kanyang tinig ay may kakaibang himig. Hindi kami nagdadala ng mga appliances o mga credit card sa aming paglalakbay. Ang aming regalo ay kasing simple ng aming buhay, ngunit kasing tunay ng aming pagmamahal. Ang mga tao ay naghanda sa pagtawa. Si Crisanta ay tumalikod. Hindi na kayang makita ang inaasahang kabiguan. Ngunit, dahil ang aming anak na si Micaela ay nagbigay ng kanyang puso sa inyong anak na si Gerson, sabi ni Nestor, huminto muna. Tinitigan si Alberto at Crisanta ng diretsyo. Ang mga mata ay tila nagbabasa ng kanilang mga kaluluwa. Nais naming matiyak na ang inyong anak ay hindi kailanman maghihirap kahit ano pang paraan. Ang aming regalo, patuloy ni Perla, at sa sandaling iyon may 2 lalaki na pumasok sa likod ng entablado. Hindi mga katulong, kundi mga profesional na may hawak na mga dokumento. Ang aming unang regalo ay isang bagong sasakyan, isang modelo na hindi pa inilalabas sa mga showroom na nakaparada na sa labas para sa inyong dalawa. Sabi ni Nestor, ama ni Micaela. Isang mabagal na bulungan ang narinig mula sa isang sulok. Ang aming pangalawang regalo, sabi ni Nestor. Inabot ang isang makapal na tubo ng dokumento sa host. Ang 10 hektaryang lupain sa paanan ng aming bundok. Ang lupa na yan ay hindi kailanman nabenta at ang mga mineral sa ilalim niyan ay sa inyo na rin. Ang bulungan ay naging isang malakas na alingawngaw. Ang mga mata ng mga tao ay nagpalipat-lipat mula sa mga dokumento patungo sa mga damit ng mag-asawa. At ang huling regalo, ang aming ikatlong regalo, sabi ni Aling Perla, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng isang ngiti na sa wakas ay nakita ko. Isang mansyon, bagong tayo, gamit ang pinakamahusay na bato at kahoy. Itinayo sa lupang yan para sa inyong mag-asawa. Walang utang, walang obligasyon. Ito ay regalo mula sa amin na para sa inyo. Ang host na may nanginginig na kamay ay binasa ang mga detalye ng paglilipat ng titulo.
Ang halaga ng mga ari-arian ay hindi lang milyong-milyon. Ito ay bilyon-bilyon. Ang lupain ay nasa isang lugar na mayaman sa yamang mineral na matagal nang sinasabi ng mga tao na hindi pa natutuklasan. Ang silid ay nag-iba ang atmosfera. Ang dating paghamak ay napalitan ng matinding pagkalito at pagkatapos paghanga. Isang paghanga na may kaunting takot. Tiningnan ko sina ama at ina. Si Mr. Alberto ay nakatayo. Ang kanyang mga panga ay bumagsak. Ang kanyang 1 milyong piso na ipinagmamalaki niya kanina ay tila isang barya na nahulog sa sahig sa tabi ng mga kayamanan ng mga Nestor. Si Mrs. Crisanta ay hindi gumalaw. Ang kanyang mukha na dating kasing puti ng porselana ay ngayon ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nakasabit sa mga dokumento. Sila ay namutla hindi dahil sa paghanga sa regalo, kundi dahil sa pagkaunawa sa kanilang sariling kapabayaan. Hinusgahan nila ang isang pamilya batay sa kanilang kulay ng balat at sa pagiging simple ng kanilang pananamit. Inakala nilang ang pagiging katutubo ay katumbas ng pagiging walang alam, walang pinag-aralan, at walang yaman. Ang mga kamag-anak ko ay nag-iwas ng tingin. Ang mga bulong ay hindi na tungkol sa pagiging mahirap ni Micaela. Ito ay tungkol sa kung gaano sila kaimpok sa panghusga. Gerson, ang boses ni Ama isang mahinang paghinga. Hindi namin alam. Alam nyo, tugon ko. Hindi na kailangan ng malakas na boses. Ang aking pananaw ay nagbago sa sandaling yon. Ang aking dating pagmamalaki sa aking sariling tagumpay ay tila walang halaga. Nakita nyo ang panlabas. Hindi nyo nakita ang ugat. Tumingin ako kay Micaela at nakangiti siya. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kapayapaan. Ang kanyang mga magulang ay naglakad patungo sa amin. Micaela, sabi ni Mang Nestor, ang bahay ay naghihintay sa inyo. Kailangan niyong makita ang lupa. Hinawakan ni Micaela ang kamay ko. Ang kanyang mga kamay ay hindi nagbago. Matibay, may kaunting kaliskis mula sa pagtatrabaho. Ngunit ngayon ang mga kamay na yon ay nagdadala ng mga titulo ng lupain at mga plano ng mansyon. Ang kasal ay nagtapos, ang kasiyahan ay tunay na dumating, hindi sa pagpapakita ng pera, kundi sa pagbagsak ng mga pader ng paghuhusga. Nang kami ay umalis, nakita ko ang huling tingin ni Ama kay Micaela. Walang pagmamahal, wala ring matinding galit, tanging isang malalim na pag-aalinlangan sa sarili. Ang mga kamag-anak ko, pati na rin ang aking mga magulang, ay natutong maging mahirap sa kaalaman. Lumipas ang mga taon, kami ni Micaela ay namuhay hindi lamang ng masagana, kundi ng may malalim na pagmamahalan. Ang mansyon sa paanan ng bundok ay naging aming kanlungan. Isang lugar kung saan ang tunog ng mga ibon at ang amoy ng sariwang lupa ay mas mahalaga kaysa sa usok ng syudad. Ang yaman ay dumating, oo, dahil ang lupa ay nagbibigay ng higit pa sa inaasahan. Ngunit hindi ito ang nagbibigay ng kapayapaan. Ang tunay na yaman ay ang pagtingin ko kay Micaela sa bawat umaga. Ang kanyang maitim na balat na sinisipsip ang sikat ng araw, ang kanyang kulot na buhok na hindi ko kailanman pinilit na ayusin. Ang pagmamahalan namin ay hindi nagbago dahil sa mga titulo. Ito ay lalong tumibay dahil sa pagpapatunay ng halaga ng isang tao ay hindi nakatali sa kung anong kulay ng kasuotan ang isusuot niya sa isang espesyal na araw o kung gaano karaming pera ang nasa kanyang pangalan. Ang pagmamahal namin, ito ang pinakamahalagang kayamanan. Tunay, walang bahid, at walang hanggan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.